Diyos na buhay. Nagpapasalamat kami, Lord, sa pagkakataon po na to na pinagsama-sama niyo muli po kami para makapag-aral po ng iyong mga salita. Dalangin ko, O Diyos, na ikaw po ang tumulong po sa amin, Lord God, na ito po ay maintindihan at maunawaan sapagkat ito po ay napaka-importante sa buhay po namin. Dalangin ko, O Diyos, na ikaw na nga po ang siyang tumulong po sa bawat isa, Panginoon, na makita, Panginoon, ang iyong kaliwanagan. And dalangin ko, Panginoon, na bigyan mo kami ng maunawaang puso, Panginoon. And I pray, Panginoon, na sa bawat isa, ayusin mo po ang aming mga koneksyon, ayusin mo po ang mga internet po namin nang sa gayon maayos po namin na makinig, mapakinggan, Lord God, ang iyong mga salita. Pagpalain mo po ang lahat ng naririto. And dalangin ko, O Diyos, na ikaw ang siyang magpaisa, Panginoon, Lord God, sa amin. And dalangin ko nga po na anuman po ang aming mga kalagayan, anuman po ang aming mga sitwasyon, Panginoon, ikaw po ang tumulong po sa amin. Salamat po sa platform na ito, Panginoon, Lord God, na tumutulong po sa amin na lumago, Panginoon, sa inyo. And salamat din po sa mga kapatiran ko po na naririto. I pray na i-bless niyo po ang lahat ng area ng buhay po nila. And dalangin ko, O Diyos, na ikaw ang umalala, Panginoon, sa kanilang mga panalangin. Kaya marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan. So, meron pong kwento po dito, yung patungkol po sa bata. Ngayon, ito pong bata po na to ay meron pong nakitang maliit na ahas dahil na ano po siya, na bighani po siya doon sa kulay nung ahas, kinuha niya po yon. Tapos inalagaan po sa kanilang bahay, dinala po sa bahay. Ngayon, to make the long story short, ilang buwan po ang lumipas, lumaki po itong ahas po na to. And habang natutulog po itong bata, ayan, yung bata po ay, wait lang po, ayan, habang natutulog po yung bata po ay, ayan, so, kinagat po niya. At yun nga, yung nangyari po na to ay, nagdala po sa kanya ng, malaking sugat, tas at the same time, muntik na pong mamatay yung bata po na to. 'Di ba? So, alam niyo po, ang ibig sabihin po noon, ganyan din ang kasalanan. Maliit at parang walang epekto sa una, pero kapag hinayaan at inalagaan, lalaki ito at sa huli, sisira at papatay sa atin. Kaya dapat natin itong kamuhian at labanan, hindi tanggapin o alagaan. So, ang title po ng message natin for today ay, ang verse po pala natin dito ay James 1:15. Sabi, ang kasalanan kapag naganap ay nagbubunga ng kamatayan, 'di ba? So ang title po natin dito ay 8 dahilan kung bakit dapat kamuhian at labanan ang kasalanan, 'di ba po? So nung medyo bata-bata pa kami, kabataan pa kami po nila Pastora Mary at nung mga kasabayan po namin na mga mock friends o kaya naman mga youth, pinanay-panay po kami ng mga leader namin patungkol sa kasalanan. Lagi po nilang tinuturo sa amin yung mga kadelikaduhan ng kasalanan, yung mga warning, tsaka anong mangyayari kapag inibig namin yung kasalanan. Kaya kami po bilang mga kabataan, takot na takot po kami noon na kumbaga magkamali o gumawa ng kasalanan. Kasi yung leader nga po namin, inexpose kami po sa katuruan na to. Tapos naalala ko rin po nung medyo bata-bata pa kami, meron pong preaching si Bishop Paul sa amin po patungkol dun sa The Ugly Truth About Sin. Tas lahat po ng mga pangit na bahagi, 'di ba? O kaya naman epekto po ng kasalanan, ibinunyag niya po sa amin, inexpose niya po sa amin. Kaya bata pa lang po kami, na na po kami, parang na-educate na po kami kung ano yung mga masamang epekto ng kasalanan. And alam niyo po, blessed po kayo kung napapakinggan niyo to. Kasi bakit? Kasi ibig sabihin, gustong ng Panginoon na ayusin kayo at ayusin po ang buhay po natin, di ba? Sabi nga daw po, madalang na ngayon tinatopic, di ba, sa mga churches yung patungkol sa kasalanan. Kasi ang gusto ng mga iba, di ba, ng mga church, hindi ko naman po nila lahat. Yun nga po, yung kumbaga, wag ma-offend o wag ma-hurt yung mga tao para hindi umalis. Pero alam nyo po ba, the more na tinatago kasi natin yung katotohanan tungkol sa kasalanan, the more na mas dumadami yun na pupunta sa impyerno. Pero the more na nagpe-preach tayo patungkol po dito, the more na marami pong napupunta sa kalangitan. Amen po ba? Mag-heart po tayo.
kapag nag-a-agree tayo, di ba? Kaya dapat po talagang hindi po natin tinatago yung mga bagay na to sa church at sa mga Kristiyano in order, di ba, na mas lalo tayong maging malapit po at maging maayos po ang buhay po natin. Kaya wag na po nating patatagalin. Ano ba yung mga dahilan? Bakit ba natin dapat labanan tsaka kamuhian ang mga kasalanan? Una, ang kasalanan pala ay humahadlang sa ating relasyon sa Diyos. Sabi po ng Isaiah 59:2, ngunit ang inyong mga kasamaan ang naghiwalay sa inyo at sa inyong Diyos. 'Di ba? Sabi po diyan sa paliwanag, ang kasalanan ay parang pader na humaharang sa ating komunikasyon at intimacy sa Diyos. Yun po pala yun kung bakit natin kailangang kamuhian at labanan yung kasalanan kasi para nga po siyang pader na humahadlang po sa atin sa Diyos. At kung tayo gusto po natin na lumapit po sa Diyos, kung gusto po natin na mapakinggan po tayo ng Panginoon, iwasan po natin at kamuhian po ang kasalanan. And sabi nga daw po dito, ang kasalanan daw po ay parang mga ulap na madidilim na hindi po natin masyadong makita ang araw dahil sa mga ulap po na to. Ganon din daw po ang kasalanan. Ang totoo, nandiyan naman yung Diyos. Ang totoo, hindi naman talaga iniiwan tayo ng Diyos, di ba? Kaso, ang nangyayari, ang kasalanan po yung nagpapalayo sa atin, sa Diyos. Kaya in order, di ba, na mapalapit tayo sa Panginoon, kinakailangan itong kasalanan na to sa buhay po natin, isuko natin sa Diyos at hanggat maaari, kamuhian daw po natin at iwasan, di ba, at labanan. Sabi nga po dito, may isang totoong kwento na isang kabataan po, yung nasangkot sa bisyo ng alak at droga, ay nagsabing hindi na siya makapag-pray ng maayos dahil may guilt at hiya siya sa Diyos. Nang magsisi siya, doon niya muling naranasan ang kapayapaan at presensya ng Panginoon. Di ba totoong totoo po yan na kapag po tayo, nagkakasala po tayo, anong epekto sa atin? Di ba madalas hindi tayo nag-church o kaya naman hindi po tayo nagdadasal. Bakit? Kasi feeling po natin nakakahiya sa Diyos. Feeling po natin guilty tayo, di ba? Ang dumi-dumi po natin. Kaya hindi tayo lumalapit sa Diyos. Wherein, dapat ang gawin nga talaga natin, i-confess natin to sa Panginoon nang sa gayon, linisin niya po tayo. Pangalawa naman po na dahilan bakit natin kailangan kamuhian at labanan ng kasalanan. Kasi ang kasalanan ay nagpapalayo sa atin sa tunay na buhay. Sabi po ng Romans 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. And alam niyo po ba si Lord, 'di ba sabi nga po ng Bible, si Jesus ang daan, katotohanan at ang buhay. Actually po, pag tinanggap mo po si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, yung buhay po sa iyo, 'di ba? And kailan po tayo namamatay? Kailan po nawawala ng buhay ang isang tao? Pag ang tao ay napapalayo sa Diyos and at the same time nagkakasala siya. Sabi nga po, ang kasalanan ay nagdudulot ng spiritual death, hindi lang physical death na kamatayan, kundi paghihiwalay sa Diyos na nagbibigay ng buhay. Kaya nga po madalas talaga sa mga taong wala po, pa po kay Jesus, hindi talaga po sila nabubuhay pa ng totoo, 'di ba? Kadalasan sabi nga po ni Bishop, ang mga tao daw po na wala pa kay Jesus, patay daw po talaga sila spiritually. Naglalakad lang po sila, nakikita niyo po, nagtatrabaho, nagsasalita, pero spiritually po, patay po sila. Kasi wala pa po si Jesus sa mga buhay nila. Pero kung gusto po natin, 'di ba, na mamuhay po talaga tayo ng totoo, tanggapin po natin si Jesus at umiwas po tayo sa kasalanan. Para nga daw pong halimbawa, kapag ang isang tao wala po siya kay Jesus, tas patuloy po siyang nagkakasala, para daw po siyang cellphone na malayo sa charger, na kahit anong gawin niya, malulobat at malulobat po siya. 'Di ba? Kaya naranasan niyo po ba 'yon na parang ang na-feel niyo po sa buhay niyo, parang hinang-hina kayo, wala kayong kalakasan, o kaya naman parang nauupos kayong kandila, 'di ba? Kasi it can be, 'di ba? It may be meron tayong mga kasalanan na ginagawa. Kaya ang kinakailangan, kumonekta ulit tayo sa Diyos nang sa gayon, ma-recharge po ulit tayo, di ba? At bigyan niya tayo ng katuwiran na nanggagaling sa Kanya. Sabi nga daw po, maraming pamilya ang nasira dahil sa adultery o pagtataksil. Sabi, ang saya na sana ay para sa buong tahanan ay napalitan ng sakit at paghihiwalay. Actually, ang kasalanan po, yan po talaga yung totoo na sinasabi dun sa kanta na kay rami ng winasak na tahanan, kay rami ng
matang pinaluha kay rami ng pusong sinugatan, 'di ba? Sabi doon, o tukso, layuan mo ako, 'di ba? Pero ang totoo naman talaga, ang tukso hindi ka lalayuan, 'di ba? Lalapitan at lalapitan ka pa ng kasalanan, ng tukso, 'di ba? Kaya hangga't maaari, dapat ang gawin po natin, iwasan natin 'yan at labanan. Okay? And sunod naman, bakit daw po kailangan nating kamuhian ang kasalanan at labanan nito? Kasi ang kasalanan ay mapanlin lang at unti-unting sumisira. Akala mo maganda siya sa una. Akala mo mapapabuti ka sa una, kagaya ng pagsisigarilyo, paglalasing, pagsusugal, 'di ba? Kumbaga kagaya ng mga pambababae, panlalalaki. Pero gaya nga po ng sinasabi ng James 1:14 to 15, sabi diyan, no, ngunit ang bawat isa ay natutokso pagka nahihila at naaakit sila ng sarili nilang pita. Kung magkagayoy, ang pita kapag naglihi ay nagbubunga ng kasalanan at ang kasalanan, kapag naganap, ay nagbubunga ng kamatayan. Di ba? Nakita niyo po yon, yung unti-unti na sinisira ang buhay ng tao. Sabi nga po, ang kasalanan ay nagsisimula sa maliit na bagay, pero kapag hinayaan, lalaki at sisira sa buhay. 'Di ba? Ang kasalanan naman po hindi naman talaga yan nagsisimula sa malaki agad eh. 'Di ba? Ang pagtaya hindi naman talaga nagsisimula yan sa milyon eh. Nagsisimula yan sa mga piso-piso, lima-limang piso, 'di ba? Ang mga pagkalulong sa alak, hindi naman agad-agad lasenggo ang isang tao, 'di ba? Nagsisimula yan sa patikim-tikim, 'di ba? Kaya po ang kasalanan, akala mo lang una maganda, pero alam niyo po later on sisirain yan ang buhay mo. 'Di ba? Kaya noon po sinasabi po sa amin nung nila Pastora Beck, nila Pastora Ruth, yung mamimili lang daw po kami kung kami po ang papatay sa kasalanan o yung kasalanan ang papatay po sa amin. Nawa po habang nakikinig po tayo nito, 'di ba? Ngayon pa lang po na nakakapakinig kayo, magdesisyon na kayo na iwan at talikdan ng ating mga kasalanan. Kasi ngayon, na-enjoy mo 'yan. Ngayon hindi ka pa na nahuhuli, 'di ba? Pero later on, ipapahamak ka ng kasalanan na 'yan. Parang alam niyo po ba yung anay? Nakakita na po kayo ng anay? Mag-heart po yung mga nakakita na ng anay. O kaya naman, nakakita na ng kahoy na inaanay. Di ba ang anay, hindi naman agad-agad pagka nagkaroon ng anay, kunwari yung kahoy o pinto, wala na agad yung pinto, di ba? Unti-unti, halimbawa sa baba muna, o kaya sa taas muna, o kaya sa gitna muna, di ba? And later on, kapag napabayaan, ang mangyayari po ay babagsak yung pintuan po na yon o kung ano mang kahoy yon, di ba? Ganon din daw po sa kasalanan. Kapag po pinabayaan natin yung kasalanan, ang mangyayari po, kakainin po tayo nito. 'Di ba? At tayo rin po ang ipapahamak nito. 'Di ba? Kaya po, iwasan po natin. And pang-apat, ang kasalanan ay nagbibigay ng maling kasiyahan. O para sa lahat po ng mga nakikinig, ito po yung nililinaw po ng Bible. Again, hindi po ako yung nagsasabi nito, kundi ang Bible. Sabi, ang kalayawan ng kasalanan ay panandalian. 'Di ba? Sabi nga po, ang kasiyahan daw na ano naman talaga, totoo talaga 'yan. Unang-una, ang kasalanan po parang enjoy, 'di ba? For example, yung kunwari, yung mga napupunta sa mga maling barkada tapos naglalasing. 'Di ba? Ang totoo naman talaga ipaparamdam sa iyo na, uy, masaya dito. Dugs, 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 let's party. 'Di ba? Inom ka pa, inom ka pa, paparamdam niya sa'yo na na masaya. Tapos yun nga, yung mga alok ng demonyo na kumikinang at kumikislap, di ba? Ipaparamdam niya sa'yo na kapag nagkaroon ka nito, parang makikita mo yung tugatog ng tagumpay, di ba? Pero ang kapalit pala nun, kaluluwa mo na. Ang kapalit pala nun, di ba, yung totoong kasiyahan mo, di ba? Kaya nga ako, lagi kong kinukwento yung, di ba, yung kwento ni Britney Spears patungkol nga kay Marilyn Monroe, di ba? Yung she's so lucky, she's a star, but she cry, cry, cry in her lonely heart, thinking if there's nothing missing in her life, then why do these tears come at night? 'Di ba? Bakit yung mga Hollywood stars, bakit yung mga artista, 'di ba, na mga nasa kanila na lahat yaman, kapangyarihan, 'di ba, kariktan at mga pagiging famous, 'di ba? Pero bakit nagpapakamatay pa rin later on? Bakit nalululong pa rin sa droga, sa lahat ng mga bisyo, 'di ba? Kasi ang kasiyahan po na dala ng kasalanan
ay panandalian lang. Sabi nga po dyan, no, totoong may thrill at saya ang kasalanan. Pero alam mo ba, ito'y panandalian lang at kapalit ay lungkot at pagsisisi. Naalala niyo yung sa prodigal son? 'Di ba? Yung ang nangyari, hiningi niya yung yaman niya sa kanyang tatay, maaga pa lang. Hindi pa namamatay tatay niya, hiningi niya agad yung yaman. 'Di ba? Tapos anong ginawa niya? 'Di ba? Inexperience niya yung yung lahat ng ABS-CBN, yung alak, babae, sugal, cabaret, bar, nightclub. And then later on, ano ang sabi ng ng Luke, 'di ba? Doon sa kwento niya, 'di ba? He came to his senses. Ibig sabihin sa madaling salita, na-realize niya na lahat pala ng mga ginawa niya, lahat po ng mga in-enjoy niya, walang halaga, walang kwenta. 'Di ba? Kaya ang ending ng prodigal son na 'yon, ano nangyari? Bumalik na lang siya ulit, 'di ba? Doon sa tatay niya. Pero syempre may twist na 'yon. Nababalik siya hindi para maging anak pa, kundi maging isang lingkod na lang. Pero syempre unexpectedly, pagpunta niya doon, surprisingly, tinanggap pa rin siya ng ama niya bilang anak, 'di ba? Pero yun nga, doon mo makikita na ang kasalanan panandalian lang. Una ka lang yan pasisiyahin, pero darating yung time, broken heart, broken home, broken lives ang ibibigay niya sa'yo. 'Di ba? Kaya huwag tayong makinig sa demonyo, 'di ba? Ilagay natin sa message box kung nandyan pa tayo, huwag makinig sa demonyo. Yan, i-type nyo, huwag makinig sa demonyo. 'Di ba? Kaya dapat tatandaan natin na walang eternal na joy o walang permanenteng saya sa pagkakasala. Okay? Parang halimbawa nga daw po, parang sa candy, 'di ba? Kagaya nitong mga candy na to na makukulay, 'di ba, na nakaka-attract. Bakit yung mga kadalasan sa mga magulang pinagbabawal nila masyado ang anak nila dito? 'Di ba? Bakit? Anong mangyayari kapag nasobrahan ang anak nila diyan sa candy na 'yan? Anong mabubulok? Mabubulok ang ngipin, 'di ba? Kaya for example, ganun din daw po sa kasalanan. Na pag gawa tayo ng gawa ng kasalanan, there's something inside of us na nabubulok, 'di ba? At 'yun ang iniiwasan natin. Kaya naman ine-expose, nire-reveal natin tong katuruan na to, 'di ba? Kasi enough na sa mga sinisira niyang pamilya, enough na sa mga sinisira niyang pagkatao, enough na sa mga sinisira niyang kinabukasan, 'di ba? Kaya iwasan natin, tanggihan, labanan, kamuhian ang kasalanan. 'Di ba? Sabi nga po, maraming kabataan ang sumubok ng bisyo for fun lang sa una. Pero ngayon ay nalulong at hirap na makalaya. Imagine niyo, ilan sa mga nasa high school pa lang o nasa college, ang akala nila itong relasyon na to magdadala sa kanila na parang nasa Disneyland sila. Magdadala sa kanila ng parang malaprinsipe o prinsesang pamumuhay. And later on, magugulat sila para palang impyerno yung kanilang buhay, di ba? Yun yung mga sinasabi nila. 'Di ba? Ilan kaya sa mga kabataan na sumubok na for fun lang ang nagsigarilyo, ang nag-come up na sa naging addict na, 'di ba? Hanggang sa dumating yung time, sinira na yung baga nila, sinira na yung kanilang kalusugan, 'di ba? Na instead na ang healthy nila, sila ngayon ay may mga sakit at karamdaman. Kaya dito, sinasabi na una, talaga masaya lang. Pero darating ang time, sisirain talaga ng kasalanan ang iyong buhay, 'di ba? Panglima, bakit natin kailangang kamuhian at iwasan ng kasalanan? Kasi ito po ay nagpapahina ng ating espiritual na lakas. Sabi ng awit 31:10, ngunit ako'y pinapanghinaan ng loob dahil sa aking kasalanan. Sabi, kapag may kasalanan, mahirap magbasa ng Bible, tama? Mahirap mag-pray, mahirap sumamba dahil laging may guilt at bigat sa puso. Kaya nga kapag kunwari ang isang Kristiyano, nananatili pa rin siya sa kasalanan niya, hirap siya na maglingkod sa Diyos. Bakit? Kasi para siyang nasa tug of war na hinihila siya, laman, espirito, laman, espirito, Diyos o mundo, Diyos o diablo, Bible o TikTok, prayer o Facebook. Laging may humihila sa kanya. Kaya ang nangyayari dun sa Kristiyano na yon, nawawalan siya ngayon ng spiritual na lakas. Pero alam niyo po, ang sikreto para maging malakas pa rin tayo in the Lord, to be strong in the Lord and in the power of His might, labanan po natin ang kasalanan. Kamuhian po natin ang kasalanan, di ba? Yan po yung sinabi ko po nung nagpe-preach po ako nung linggo, 'di ba, na
yung the problem of the heart of the problem is the problem of the heart, na kinakailangan talaga in order na maayos ang lipunan, maayos ang pamilya, maayos ang simbahan, kinakailangan unahin natin sa mga puso natin. Okay? And sabi, yung mga atleta daw, oo, pag nagte-training daw sila, nagwe-wait sila. Para nang sa gayon, yung mga tumatakbo po, bumilis po silang tumakbo. Pero kayo po ba, nakakita na kayo ng mismong laban nagwe-waits pa rin yung runner? Di ba wala na? Kapag mismong laban na, lahat ng mga bigat sa katawan, lahat ng mga bigat, 'di ba, na pwedeng magpabigat sa kanila, iniiwan na nila, 'di ba? So ganun din daw po tayo, in order na tayo po matapos natin yung lakbayin natin na to, matapos natin yung journey natin na to, yung takbuhin natin na to kay Lord, kinakailangan alisin natin yung mga nagpapabigat sa atin. At ano yon? Yun po yung mga kahinaan, mga pagkakasala, 'di ba? Pero yun nga, tatandaan niyo po, wag muna kayong mag-live, 'di ba? Sa Google Meet na to kung tinatamaan tayo, 'di ba? Mamaya malalaman natin ano ang gagawin natin sa mga kasalanan natin. Okay? Kaya sabi nga diyan, sunod naman, ang kasalanan ay nakakahawa. Bakit daw natin kailangan kamuhian at labanan ng kasalanan? Kasi nakakahawa po ang kasalanan. Sabi 1 Corinthians 15:33, huwag kayong madaya. Ang masasamang kasama o magpadaya. Ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. 'Di ba? Sabi nga, hindi lang sarili mo ang naapektuhan ng kasalanan, kundi pati pamilya, kaibigan at buong komunidad. Ito po, nalaman ko po tong katotohanan na to syempre sa DOH, 'di ba? Tsaka sa mga nagtuturo patungkol sa health. Alam niyo ba na kapag kunwari sa isang bahay, meron pong nagsisigarilyo, mas malakas yung tendency na magkaroon pa ng sakit yung nakakaamoy ng sigarilyo na yon kesa dun sa mismong nagsisigarilyo. Okay? Do you get the point? Mas malakas pa daw na makakuha ng sakit yung nakakaamoy lang ng sigarilyo na yon kaysa doon sa mismong nagsisigarilyo. Ano ibig sabihin nito? Na kapag ginagawa mo yon, ano mangyayari? Hindi pwedeng walang maapektuhan. Meron at meron talaga na maapektuhan sa bawat mga pagkakasala natin. Halimbawa, sa mga tatay na naglalasing, nagiinom, hindi mo alam, kakalasing mo, meron palang naapektuhan yung relasyon yung mag-asawa, yung takot sa iyo ng mga anak mo, 'di ba? Yung trabaho mo, hindi pwede na walang masamang epekto, 'di ba? It can ruin your life, 'di ba? Pwedeng madamay nito ang lahat ng mga nasa paligid mo. Kaya kung ikaw yung tao na gusto mo maging maayos pamilya mo, kaibigan, mahal sa buhay, at kahit personal na buhay, kinakausap ka ni Lord ngayon, di ba? Isuko na natin ang ating mga kasalanan. Para nga daw ang kasalanan, para daw yung virus, di ba? Na alam naman natin yung virus. Pag sinabing virus, viral, di ba? Pag sinabing virus, kumakalat, di ba? So ganun din daw ang kasalanan. Di ba? For example, sa isang mga magkakaklase nga daw isa lang diyan yung mag-cheat, isa lang daw diyan yung kunare normalize ng pangungopyahan. Okay? Maya-maya mo, 5 na dyan, 10 na dyan, 15 na dyan, ang mga nangongopya. Di ba? O sa gobyerno din, isa lang dyan ang mangurap, di ba? 2, 3, 5, 10, hanggang sa libo-libo na dyan ang mangungurap. Kasi ang kasalanan po ay viral. Di ba? Kaya for example din, yung pagkakasala nga ni Eva at Adan, di ba? Una, sila lang. Pero hindi natin akalain na kahit sa atin umabot, di ba? Kasi ganyan po ang nangyayari sa kasalanan. It is viral. Para siyang virus na kumakalat. Pero gusto nating ma-stop, gusto nating matigil, it depends on our decision ngayong gabi na to. Okay, pang-7, sabi ang kasalanan ay nagdudulot ng kahihiyan at pagkasira. 'Di ba? Sabi nga, ngunit ang kasalanan ay isang kahihiyan sa alinmang bayan. Sabi, ang kasalanan ay hindi lang personal na problema. Alam niyo ba? Nakakaapekto ito sa dangal ng pamilya, simbahan at bansa. 'Di ba? Yan po daw pala ang ginagawa ng kasalanan. Yung kumbaga nakakahiya, 'di ba? Pero yun nga, itong mga to, wag po kayong maano. Kasi kahit ako, alam na alam ko po to, 'di ba? I myself, nagkasala rin din po ako, 'di ba? Ako rin po ay makasalanan and alam ko po ang epekto ng kasalanan. Guilt, shame, nakakahiya talaga, hindi mo maipagmalaki, 'di
'di ba? Ganun kasi ang epekto niya. Naalala ko nga yung ano, 'di ba, yung parang devastation, 'di ba, na ano, na sinapit nung naalala niyo yung ewan ko kung kailan binalita yon, last month ba o last month, yung kiss cam, 'di ba? Yung merong isang nahuli, 'di ba, na dahil lang sa kiss cam, nahuling CEO, hindi ko alam kung ano, tapos yung isang kalaguyo niya, hindi nila alam, nanonood lang sila ng ano, ng concert, biglang tinapat sa kanila yung camera, then doon na pala yung katapusan ng kanilang karir, 'di ba? Kasi kahihiyan yung nangyari na yon. Yung pala ano ang kwento noon, may asawa na yung lalaki, biglang nanonood sila ng concert ng magkayakap, 'di ba? Parang isipin niyo maigi, sa bawat kasalanan na ginagawa ng tao, kahihiyan at pagkasira ang resulta. Para nga daw po yung damit na puting-puti, 'di ba? Na kapag namantsahan, ano na yung pinaka nakikita? Ano na yung pinaka napapansin? Yung mantsa, 'di ba? Kahit sabihin mong majority ng clothes or ng t-shirt malinis pa naman o puti pa naman, pero anong mapapansin ng mga tao? 'Di ba? Mantsa, 'di ba? Kaya kung ayaw natin na mangyari yung ganun na may kahihiyan tayong masapit, 'di ba? O masira po ang buhay natin o karir, 'di ba? Iwasan po natin ang kasalanan. Kagaya nga po ng hinaharap ngayon ng Pilipinas, 'di ba? Sa balita, maraming politiko ang nahuli sa kaso ng korupsyon. Sabi, hindi lang sila, kundi pati ang kanilang pamilya at bayan ang napahiya. Ngayon kasi, ang nakikita natin na nasa balita, 'di ba? Mga yung mismong politiko lang. Pero paano kaya yung kunari walang kamuwang-muwang na mga anak nila, walang kamuwang-muwang na mga pamangkin, mga asawa nila, 'di ba? Kumbaga parang hindi mo alam yung devastation o yung pangde-destroy ng kasalanan nun sa mga mahal nila sa buhay. Kaya kung halimbawa ikaw naririnig mo nga ito at ayaw natin ng mga bagay na yon, 'di ba? So iwasan po natin, labanan natin ang kasalanan. And last na lang, ano pong ginagawa ng kasalanan? Bakit natin kailangan labanan at kamuhian? Ang kasalanan ay kabaliktaran ng pag-ibig sa Diyos. Sabi kung iniibig nyo ako, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Sige nga po, mag-heart po ang lahat ng mga mahal si Lord. Mag-heart ang mga mahal si Lord. Yan. Mag-like ang mga gustong lumalim kay Lord, like naman, 'di ba? So sabi, ang tunay na nagmamahal sa Diyos ay iiwas at lalaban sa kasalanan dahil nais niyang magbigay lugod sa kanya. Ito na lang din po yung isipin natin para makaiwas tayo sa kasalanan. Kung mahal natin si Lord, iiwasan natin yung kasalanan. Kasi bakit? 'Di ba? According dun sa kanina, 'di ba, dun sa PowerPoint or dun sa YouTube na pinlay natin about sa blood ni Jesus. 'Di ba si Jesus, ang nagpapako naman talaga sa kanya sa krus ng Kalbaryo, hindi naman talaga yung mga tao kundi yung kasalanan. Na bakit napako si Jesus sa krus ng Kalbaryo? Dahil sa mga kasalanan natin. 'Di ba? Bakit niya kinakailangan magsakripisyo? Dahil kailangan niya tayong tubusin sa mga kasalanan natin. Ngayon, ang pinaka natin dito, tatandaan, kung gusto natin na wag nang masaktan pa si Jesus, wag niya nang maalala yung nangyari sa kanya sa krus ng Kalbaryo. Wag niya nang maramdaman ulit yung pain na naranasan niya nung nagpapako siya sa krus ng Kalbaryo. Let us stop sinning. 'Di ba? Tsaka yun nga, kapag every time na may hinihil si Lord, every time na may pinapalaya siya sa Bible, 'di ba? Ang lagi niyang sinasabi go and sin no more. Kasi alam na alam ng Panginoon kung ano yung sasapitin ng isang tao na magpapatuloy pa rin sa kasalanan, 'di ba? Kaya tayo, ganun pa rin ang kalooban ng Panginoon sa atin. Go and sin no more. Sige nga, i-comment natin, i-message natin, go and sin no more. 'Di ba? So, pinatawad na tayo ni Lord, ang gawin natin, huwag na tayong magkasala pa. At kung halimbawa namang mag-fail ka, 'di ba? Magkamali ka ngayon, try mo ulit, 'di ba? Bumangon ka, tapos try mo ulit, magpatulong ka ulit sa Panginoon. Para nga daw pong sa mag-asawa, kung ikaw ay faithful sa asawa mo, 'di ba? Kung mahal na mahal mo yung asawa mo, anong gagawin mo? Hindi ka titingin sa iba. Hindi ka kumbaga magna number 2, magna number 3. Hindi ka mangangaliwa. Kung mahal mo asawa mo, siya lang ang magiging pinakamaganda na babae, 'di ba? Sa mata mo. Siya lang din ang magiging pinaka-pogi, 'di ba? Sa mata mo, wala nang iba pa, 'di ba? Kaya gano'n. Kaya isipin niyo, try to imagine, 'di ba? Ano yung
nagtulak kay Joseph para tumakbo, para takbuhan niya si Manang Potiphar's wife, 'di ba? Doon sa sa Manang Manang Potiphar's wife, 'di ba? Doon sa kanyang panghihikayat kay Joseph, 'di ba? Kasi hinihikayat niya si Joseph magkasala na siya ay tabihan. Joseph, Joseph, come live with me, Joseph. 'Di ba? Ganun siya nang gano'n. Sabi ng Bible, araw-araw, 'di ba? Talagang tinutokso niya si Joseph. Higaan mo ako, Joseph, Joseph. 'Di ba? Pero si Joseph, ang ginawa niya, talagang tumakbo lang siya, 'di ba? Sa tukso. Tumakbo siya, 'di ba? Para maiwasan yung tukso na yon. And yung nag-push sa kanya kasi mahal niya si Lord, 'di ba? Kasi ayaw niya, 'di ba, na masaktan si Lord, suwayin yung mga utos ng Diyos. Kaya ganun din. Tayo, the more na minamahal natin si Lord, the more na kakamuhian natin yung kasalanan. 'Di ba nga kahit nga dito sa mga nakikinig po sa atin, try to imagine dati talagang normal sa ang magmura, 'di ba? Pero nung ikaw ay mahal mo na si Lord, ano nangyari? Nasusuya ka na, tsaka parang na-awkward ka na pag naaalala mong nagmumura ka dati, 'di ba? Sa mga dating nagsugal, halimbawa noon talagang normal sa magsugal. Pero ngayon na mahal mo na si Lord, mas mahal mo na si Lord kaysa sa pagsusugal, parang nasusuya ka na kapag may nakikita kang nagsusugal, o kaya naman di mo ma-imagine yung buhay mo na nagsugal ka noon. 'Di ba? Kasi ngayon, mahal mo na si Lord. Amen? 'Di ba? Type nyo, mahal ko na si Lord. Type nyo ngayon, mahal ko na si Lord. And sunod, ay wait lang. Ayan. Okay? Tapos, sunod naman, ayan. Ngayon, 'di ba, nakita natin yung mga dahilan bakit natin kailangang kamuhian at paglabanan yung kasalanan. Ngayon, itapik naman natin, mabilis na ito, ano naman ang ginawa ni Jesus sa ating mga kasalanan? Bakit natin kailangang kamuhian? Bakit natin kailangang labanan ang kasalanan? Kasi meron ang ginawa si Jesus sa kasalanan natin. Una, ayan, para naman tayo ang ma-encourage at ma-comfort. Una, dinala niya na ang ating kasalanan sa kanyang katawan. Amen? 'Di ba? It's a good news, 'di ba? It's good news for us. Sabi, siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan, sa punong kahoy, upang tayo'y mamatay sa mga kasalanan at mabuhay sa katuwiran. Na dahil sa kanyang mga sugat ay gumaling na tayo. Amen? 'Di ba? Sabi nga si Jesus ang naging kapalit natin. Ang bigat ng kasalanan na dapat ay tayo ang magdala ay siya na ang sumalo, 'di ba? Yan ang good news ngayon, 'di ba? Na although oo, andyan ang kasalanan, present ang kasalanan, tayo ay makasalanan, pero ang good news, dinala na po ni Lord ang ating mga kasalanan sa kanyang katawan. Amen. Grabe. Nakaka-touch po ito. 'Di ba? Kaya nga kung meron daw pong halimbawa para daw nga pong pagkakautang, na tayo po ay may utang na libo-libo, milyon-milyon, then all of a sudden, biglang may nagbayad at walang iba yon kundi si Jesus. Ganun po tayo ka-thankful kay Lord na binayaran niya ang ating mga kasalanan dun sa krus ng Kalbaryo para hindi na natin bayaran yon, di ba? And sunod naman, ang ginawa ni Jesus sa kasalanan ay pinatawad at nilinis niya tayo, di ba? 1 John 1:9, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa atin at maglilinis sa atin sa lahat ng kalikuan. Amen again, di ba? Diyan sa verse na yan. Sabi, dahil sa dugo ni Kristo, hindi lang tayo pinatawad, kundi nilinis mula sa dungis ng kasalanan. Imagine niyo po, lahat po tayo madungis noon. Lahat po tayo, di ba, nakasadlak sa kasalanan. Kumbaga parang sa putik, 'di ba? Pero ang ginawa ng Panginoon, inahon po tayo doon, 'di ba? Sabi sa verse tsaka sa kanta, He set my feet upon the rock, 'di ba? And now I know, 'di ba? Tinanggal niya tayo doon sa miry clay na 'yon. He became the lover of our soul, 'di ba? Kaya naman tayo po, pwede na tayong maging malinis. And alam nyo, sa lahat ng mga nakikinig po nito, 'di ba kanina yung mga 8 ang bibigat, yung ginawa ng kasalanan sa atin. Pero mas mabigat ito. Mas mabigat yung biyaya ng Diyos
na despite and in spite ng lahat ng kasalanan natin, tinawag tayong pinatawad, tinawag tayong malinis, di ba? Because of what the Lord has done. Kaya napakaganda nga po ng kantang Because He Lives, di ba? Ay, mali. Give thanks pala. Sabi doon, di ba? And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, di ba? Because of what the Lord has done for us, di ba? Sabihin nyo nga, type nyo, pinatawad at nilinis. Pinatawad at nilinis. Yan. Pangatlo, tinanggal niya ang kaparusahan ng kasalanan. Ito rin napaka good news nito. Dapat tayo po ay mapaparusahan. Dapat tayo po ay nasa impyerno na. 'Di ba? Pero sabi ng Romans 8:1, kaya nga ngayon ay wala nang kahatulan sa mga na kay Kristo Jesus. Hallelujah. 'Di ba? Ibig sabihin, tayo po ngayon ay pwede nang makaakyat sa langit. Tayo ngayon ay pwede nang pumunta sa langit. Bakit? Dahil wala na pong kaparusahan. 'Di ba? Dahil po sa ginawa ni Jesus. Kaya alam niyo po, kaawa-awa ang wala po kay Jesus at pinagpala naman ang lahat ng tumanggap kay Lord, 'di ba? Sabi ang kaparusahan ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit sa krus ay binayaran na ito ni Jesus. Amen. Sabi ngayon, may kalayaan at buhay na walang hanggan ang lahat ng sumampalataya sa Kanya. Hallelujah! Mag-heart ang lahat ng mga sumampalataya kay Lord, di ba? Kaya naman, kung alam na natin ang mga ginawa ni Jesus sa ating kasalanan, ito 1 minute na lang po. Ayan. Ano naman ang kailangan nating gawin sa kasalanan? Bukod sa kamuhian at labanan, ano po yung mga dapat nating gawin sa kasalanan? Una, ipahayag natin at pagsisihan ang kasalanan. Okay? Kasi yan ang sinasabi sa 1 John 1:9. Kapag sinabi natin yung kasalanan natin kay Lord, 'di ba? Pag kinonfess natin, patatawarin niya tayo at lilinisin niya tayo, 'di ba? Sabi nga doon, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Sabi doon, yung sins, yun yung mga nakaraang kasalanan natin bago tanggapin si Jesus. Yung unrighteousness naman, yun yung mga nagagawa pa rin nating pagkakamali, kahinaan, di ba? Nung tinanggap na natin si Lord, na minsan nagkakasala pa rin tayo, pero yun nga po, lahat ng yun, lilinisin ni Lord whenever we confess, di ba, our sins to Him. Sabi, kailangan nating maging tapat sa Diyos, aminin at pagsisihan ang ating kasalanan. Pangalawa, anong kailangan gawin natin? Iwan at tumiwalag sa kasalanan, di ba? Tumiwalag. Sabi diyan, ang sumasakop ng kanyang mga pagsalangsang ay hindi giginhawa. Ngunit ang nagpapahayag at nagiiwan ng mga yaon ay magtatamo ng kahabagan. Sabi nga, hindi po sapat na umamin lang. Dapat talikuran natin at iwasan na ang kasalanan. Di ba? Yung, kumbaga parang, oo, alam natin, di ba? From glory to glory, ang pagbabago ni Lord. Pero, nangyayari yan kapag when you decide, ayoko na ng sugal na to. Ayoko na ng sigarilyo na to. Ayoko na ng alak na to. Ayoko na ng pornography na to. Ayoko na ng mga away na to. Diba? Dapat ngayon pa lang pagdesisyonan na. Pangatlo, labanan at huwag magpasakop. Diba? Sabi ng James 4:7, kaya't pasakop kayo sa Diyos, datapwat labanan ninyo ang dyablo at tataka siya sa inyo. And lagi niyong tatandaan, mas makapangyarihan po yung nasa inyo. Diba? Si Lord na nasa inyo kaysa siya na nasa mundo. Sino yon? Yung demonyo. Sabi, may kapangyarihan tayong lumaban sa kasalanan sa tulong ng Espiritu Santo. Kasi when you receive Jesus Christ po, automatically yung Holy Spirit po dumadating din po sa iyo. 'Di ba? Sabi, hindi natin kailangan sumuko. Kasi dati, before kang tumanggap kay Lord, mahina talaga tayo kasi wala pang Holy Spirit eh. Pero ngayon na tinanggap na natin si Jesus, malakas na tayo. 'Di ba? Kaya na nating paglabanan lahat ng 'yan, 'di ba? Kasi meron na tayong backup, meron na tayong helper, 'di ba? At 'yan si Holy Spirit. And last na lang bago po tayo mag-pray, lumakad sa bagong buhay na kay Kristo. Again, lumakad sa bagong buhay kay Kristo. Ibig sabihin, isa pamuhay mo na, lakaran mo na yung binigay ni Lord sa iyo, 'di ba? Sabi nga daw, pag tayo daw ay tumanggap kay Lord, hindi niya lang binubura ang kasalanan natin, kundi binibigyan niya na tayo ng bagong buhay. Kumbaga parang sa isang bond paper, 'di ba, na punong-puno ng sulat at nagkamali ka, 'di
'Di ba pag binura mo, meron pa ring bakas, pero ang ginawa ni Lord ay parang isang bond paper, 'di ba, na bago. Ayan, may ano pa ako, 'di ba? Meron pa akong visual aid, 'di ba? Parang bagong bond paper, 'di ba? Na pwede kang magsimula ulit, pwede magkaroon ka ulit ng tsansa, 'di ba? Na mamuhay ng panibago. Kaya naman lakaran mo ito, 'di ba? Hindi lang tayo dapat tumakas sa kasalanan, dapat ding mamuhay sa katuwiran at kabanalan bilang bagong nilalang kay Kristo. And alam niyo po ang good news, sa tuwing tayo po ay titingnan ng Diyos Ama, hindi na tayo yung nakikita niya, kundi sino na? Si ano na, bago na, 'di ba? Si Lord na, si Jesus na ang nakikita sa atin, 'di ba? Kaya yung pag nakikita ng Panginoon si Ella, bagong Ella na 'yon. Pag nakikita ng Panginoon si Shai, bagong Shai na 'yon. Pag nakikita ng Panginoon si John Rex, bagong John Rex na 'yon. Pag nakikita ni Lord si Nanay Linda, bagong Nanay Linda na 'yon. Amen. 'Di ba? Kaya lakaran po natin ang bagong buhay kay Kristo. Amen. So, yun lamang po ang dapat nating gawin. Iwasan natin, 'di ba, labanan, kamuhian ang kasalanan. At kapag ginawa po natin 'yon, magtutuloy-tuloy po ang ating pagtatagumpay, mga pagpapala, paggaling at mga paglaya. Amen. Gusto niyo po ba 'yon? I-like po natin. Amen. So, sige po, wag muna po kayo umalis. Tayo po muna ngayon ay magte-pray. So, sige po, let's pray. Aming Ama, Diyos na buhay, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa araw po na to na binigay niyo po sa amin para makapagsama-sama po, Panginoon, dito po sa online Bible study. And salamat, Lord, dahil bagamat isang oras lang po ito, Panginoon, naniniwala po kami na kaya mo kaming baguhin, Panginoon, at kaya mo, Panginoon, na i-develop, i-improve, Panginoon, ang aming paniniwala at pananampalataya. Lord, inaamin po namin sa iyo, Panginoon, na hindi po kami perpekto. Lahat po kami, Panginoon, ay merong kasalanang nagawa. Meron po kaming mga kahinaan at mga pagkakamali. Pero ngayon, Lord, na nalaman na po namin ito, tulungan mo po kami, Panginoon, na mahugasan ng iyong mapagpalang dugo, O Diyos. Inaamin po namin sa iyo ang mga pagkukulang po namin at ibinibigay po sa iyo at sinusuko ang lahat po ng mga kasalanan namin sa paanan, Panginoon, ng krus ng Kalbaryo, ay iniiwan po namin ang lahat. And dalangin ko nga po, Panginoon, na magmula po ngayon, tulungan mo kaming kamuhian, labanan, itakwil, iwan, Panginoon, tanggihan, Panginoon, ng lahat po ng aming mga kasalanan. And dalangin ko, Panginoon, na paltan mo ito ng kabanalan at katuwiran na nanggagaling sa iyo. Nang sa gayon, Lord, madamay po nito ang aming pamilya, ang mga mahal namin sa buhay at mga kaibigan. And I pray, Panginoon, na simulan mo po ang pagbabagong ito sa aming mga sarili. Nang sa gayon, magbago rin po ang church namin, ang pamilya po namin, Panginoon, maging ang aming bansa at lipunan. And dalangin ko nga po, Panginoon, na itong online Bible study na ito ay gawin mong kasangkapan, Panginoon, para mas lalong umayos, gumanda, Panginoon, Lord God, ang aming mga buhay, Panginoon, sa inyo. And salamat, Panginoon, dahil kapalit nito, Panginoon, Lord God, ay ang mas lalo naming intimacy, Panginoon, with you at mas lalo kaming magiging close, Panginoon, sa inyo, Lord God, in the name of Jesus. Help us, Lord, to love you with all our heart, mind, soul, and strength, and help us to love our neighbor, Panginoon, as we love ourselves. Kaya salamat po na maraming sa gabing ito. Pagpalain mo ang lahat ng area, aspeto ng buhay namin, at ikaw po ang magpasagana, Panginoon, at magpala sa mga buhay po namin. Kaya thank you very much, Lord. Sa pangalan ni Jesus, Amen.